episode of Oro Coaches Season 5 guys. Tama kayo, Season 5 na tayo. Syempre kasama na pa rin Brian Cunaso guys. Ito sa mga naka-Honda dyan, magre-review tayo ng Honda Sedan. Ako, excited ako dito. Syempre curious tayo, ano ba meron sa interior, exterior, and of course engine bay ng ganitong sasakyan. So guys, pakilala natin, owner ng 1994 Honda Civic LX EG Sedan, Sir Gab Dones. Sir Gab, boss, Sir Gab, thank you. Nakabigyan mo ng auto code para i-review. Tulungan tayo dito guys, no? Para dito i-review natin itong Honda Civic LX Sedan niya. So syempre dito, Sir Gab, i-check natin ang interior, exterior, and of course, syempre, ang engine bay. Okay lang po ba, boss? Okay, so tara, check na natin. Okay, yan guys, no? So, nandito tayo sa interior na ni Sir Gab, dito sa kanyang Honda Civic LX. No? So, syempre, curious tayo. Boss, paano ka mag-start dito sa itong pagkokotse na to, boss? Actually, nag-start siya dun sa, sa lolo ko. Isa siya dun sa mga parang, yung kasing, yung dati niyang pinagtatrabahuhan, binibigyan sila ng mga sasakyan, yung mga empleyado. So, yung pinakaunan nilang sasakyan, yung lolo ko, tsaka yung nanay, tsaka tito ko, 1958 na Chevrolet Bel Air. So, yun yung pinakauna talagang kotse na nakuha nila. So, dahil doon, parang, syempre, lumang sasakyan na yun. Mga mga mag-70s na yata yun nung time na nakuha yung sasakyan na yun. So syempre medyo maraming sira na ganyan. So nahiligan nilang ayusin ganyan para umandar pa rin. So dahil doon, pati yung mga anak ng lolo ko, yung nanay ko, tsaka yung mga tita, tsaka tito ko, nahilig na rin sa mga sasakyan. Nahilig na rin. Okay, Sir Gab, syempre thank you, boss. Syempre alam na ng mga subscribers, mga viewers ng Auto Culture. So syempre dito, so ngayon i-review lang naman natin, mga ka-auto. Ano bang nasa loob na isang EG Sedan? Ito 1994 Honda Civic LX Sedan. So tara, ano bang nasa loob ng isang wala, stock lang lahat to. Okay, literal. So yan. Yun, yung saan mo tayong sa manibela. Ngayon ito, na to, palit na to eh. Ito yung nandito yung original. Ito yung original na manibela niya. So medyo may wear and tear na rin, wasak na eh. Kaya tsaka yung sa local daw kasi medyo hindi maganda yung materialis na ginamit nila. Kaya ito Japan surplus to. So Japan surplus yung quality ng materialis na ginamit nila. Tama. Ngayon, pa ba? Yung gauge, stock din yan. Tapos original na mileage yan, 150,000. Okay, yan. Stock yan, original. Okay. Yung radyo, stock din. Pero nagpalit na kami ng aftermarket na radyo. Ito yung aftermarket na radyo. Ayan. May Bluetooth tsaka USB na. Ngayon, kinabit ko lang para syempre maganda tignan kasi original. Pero gumagana pa rin to. Problema lang yung pinipindot. Lumubog na. Pero pag inon mo to at sinaksak mo to, gumagana pa rin siya bilang working pa. Yun ang kagandahan, boss. Yan, chip na. Ito yung talaga, yung original talaga yung kasama, kaya kita nyo medyo budbud na. Budbud na siya. Ano pa ba? Ito, cigarette lighter, original din to. Hindi wala kasi nagsigarilyo sa amin, so malinis mo. Hindi nagamit kahit kailan. Okay. Ngayon, itong handbrake din, tsaka yung wala siyang cup holder pala. Wala siyang cup holder kasi yun yung local na release dito sa Pilipinas ng LX. Okay. Tapos ito rin, hindi siya armrest delete lang siya. Okay. Yun talaga yung original. Okay, tapos ano pa ba? Ayan, medyo yung pala, yung local, yun nga, hindi maganda yung materials, kaya tingnan nyo to, parang naninilaw na. Tsaka nag-aaboy yung nag-aabo na yung plastic. Hindi maganda yung materials talaga nung sa local. Okay, tapos ano pa ba? Yung ito. Ayan, ito, isa pang problema yan. Yung handle ng glove box na bali na. Kaya ginawa na lang namin ng paraan na for the meantime, pinalitan namin, dehila na lang ganyan. Tapos, at least magamit lang yung glove ko. Manual, mga guide, ganun. Ito, manual, original. Yan, okay, yan, Yan. Ano pa ba? Ito pala. Feeling ko ito yung pinaka mahirap ng mahanap sa mga sasakyan ngayon na 90s eh.
ito, Honda card. So para siyang ano ba? Para membership card ba yan o Hindi, ano ba yan? Sa ano? Pag sa kasa po parang Kasa. pag yung maintenance ganyan. Parang wala pa siguro kasing USB dati. So parang ito yung USB nila. Ganito card talaga. Para nilalagay lahat ng pinalitan, lahat ng sinervisan ganyan. Yan. Tapos ito pala yung conduction sticker nitong kotse nito. Okay, so ito, banggit na. Siding. Yung siding siya, ano lang, yung window riser pa, di ba? Window. Tsaka dito sa side mirror. Side mirror din. Side mirror, Ayun pala, yung side mirror pala niyan, mga 2003 siguro, 2004 nanakaw yung salamin eh, kaya pinalitan na namin. Nang ano? Yung ano lang, Taiwan, pero Replacement lang, pero sana makahanap ng original. Yan. Sa YouTube. Yan, okay, yan. So, yan, nalaman na natin dito sa front seat, tama ba Sir Gab? Yes sir, tama. Ayan, So, ito makita nyo, 1994 pa, pero yung may pinalitan na rin kasi talaga. Pero kumbaga, at least, kung ano yung mga stock parts, nandun pa. So, ngayon naman check natin yung rear seat para at least may idea tayo. Okay ba, Sir Gab? So, nakita natin yung front seat. Ngayon naman dito tayo sa rear seat. So, explain mo sa amin, boss. Sige, boss. Ito, ano lang, ngayon lang dumating to. Siyempre, dahil dala ng para komportable rin habang nagmamaneho. Kumuha na rin po kami nung yung may cup holder tsaka yung may armrest na yan. Ito. Ngayon, center cup pala nung gulong. Ngayon, Sir Brian, thank you pala dun sa mugs na shoutout tayo dyan kay Sir Brian. Yan, boss. Iba-ibang pyesa. Since nabanggit ko kanina yung glove box handle, di ba, bali na nakakuha na rin tayo ng bagong glove box handle ito. So may purpose pala niyan. May purpose po. May purpose pala. Sa ayun, shout out pala sa kay Danny Dagohoy po sa Honda Show. Honda Car Show. Napakabait po niyan. Labitan niyo lang po yan. Matutulungan niya po kayo. Yung washer, yung sa windshield washer kasi alam natin na medyo madaling mabasag at madaling mag-crack yan eh. Kaya ito, nakakuha siya dun sa host nung sa windshield washer. Ilang beses na rin nabangga ng konti itong kotseng to. So, yung parang pinaka mounting point niya doon sa gilid na natanggal na. Kaya ito pumalit din. Para siyang plastic lang siya na kulay puting maliit. Para yun yung pinaglalagyan ng tornilyo yung corner para hindi malaglag. Yung original pa rin na yung tela niya, yung fabric niya. Buo pa rin. Okay pa rin. Hindi ko lang mapakita. Ito pala. Hindi ko lang mapakita. Ayan. Ito pala. Dito pala. Ayan. Ito. Kung kita nyo to. Ayan buo pa yung fabric niya. Pareho siya nung sa sidings. Ito. Ayan. Tingnan nyo yung tela nung sidings. Pareho niya. Original na original. Lahat. Wala siyang speaker kasi yung LX talaga original, dalawa lang sa harap yung speaker niya. Wala sa likod, wala sa backboard. Itong parang na to. Yung cut out na yan. Kasi sa ESI variant, merong seatbelt dyan na parang yung nasa harap, 3-point seatbelt. Ngayon kasi, yung sa LX tsaka yung kasi yung base model kasi tawag nila, standard or DX yata yung tawag nila. Ngayon, ganito lang yung seatbelt niya, parang lap belt lang sa baba lang. Wala siya nung over the shoulder sa shoulder, boss. Wala siyang ganun. Kasi hindi yun yung top variant. So medyo mas mura siguro yung hindi 3-point seatbelt. Ngayon alam niyo na yung mga naka-Honda Civic na 1994 dyan or yung mga LX sedan. LX kasi ito yung din natin. So guys, ito nakita natin yung buong interior. So ngayon naman curious ako yung sa exterior naman, boss. Okay lang po ba, Sir Gab? Okay, guys, so nakita natin yung interior. So ngayon naman check natin yung exterior ng isang itong Honda Civic 1994 LX sedan. So tara, check natin. Okay, boss. Sige. Ano bang explain mo sa amin, boss? Ito. Itong emblem na to, alam ko hindi na to original kasi yan po yung yung original na parang yung sa dealership po na lumabas sa kasa kung brand new yung nabili yung kotse. Yan yung kasama niya yung nakakabit. Shout out pala kay
Ed Christian Custodio the 6. Yun yung siya yung binilang ko nitong plate na. Ayan. Tataw tayo dyan. Original din yung pinanggalingan niya, ganito rin. Okay. Ayan. Okay. Yung plastic na puti, Okay. yung pinagtutornilyuhan, tanggal na kasi. Tapos yung tenga rin ito na bungin na, kaya ang ginawa na lang ng paraan, yung bolt tsaka nut, yung bolt sa ilalim tsaka nut sa ibabaw. Para at least malak siya dito sa fender. Panlock din. Headlight niya, original na Stanley, ayan, tingnan niya, Stanley, ayan. Ano to, bubog yung salamin. Ito, yun, malungkot din to eh, yung original kasi niyan yung Stanley, na nasagi na eh, parehong side nasagi. So, ang ginawa na lang namin, pinalitan namin nung Dipo yung Taiwan para at least yan, stock na 13-inch po yan na mags na gawa ng, alam ko, ang nakita ko, gumawa niya Rota. Yung dito locally made, ang alam ko locally made yung mags na yun eh. Rota tapos Rota na ano to? Ang alam ko yung pinaka main company ng Rota yung dito sa Pilipinas yung Philippine Aluminum Wheels Incorporated, yung PAWI. Kaya yun, sila yung gumawa niya. Yan ang gumawa. Yan yung original talaga ng mags. Tapos seat light niya, yung original din nakasama nitong kotse mismo. Yung local na yung nakaumbok, hindi siya yung flat na tong JDM. Pag local, boss, Pag local nakaumbok, ganyan. Tapos, ito, pansin yun, walang molding. Kasi, ang original ng standard DX tsaka LX, wala talaga siyang molding. Ang alam ko, stock yan nakasama nitong kotse. Yun nga yung medyo weird kasi, yung harap meron, yung likod wala. Yan, yung sinabi ko kanina, yung side mirror kasi ninakaw na yung salamin dati kaya pinalitan na namin kasi DX tsaka LX, manual antenna nasa bubong. Ayan, hindi siya yung tulad no sa ESI na doon sa likod na power antenna, motorized siya. Na pag inon mo yung radyo, automatic siyang aangat. Ito, kailangan mo siyang kamayin. Handle, alam nyo to na nababali ito dito, nahati. Kasi yung ibang tao kasi masyadong mababaw yung paghawak nila. Kailangan kasi medyo malalim ganun para mabuksan mo siya ng hindi nababali. Itong door sash ang tawag nila dito eh. Dati dapat medyo parang hindi siya gloss, parang medyo makintab siya kaysa ganito. Ito rin. Dapat medyo gloss din yan pero na-repaint na rin. Na-repaint na rin. Siyempre, wala siyang mudguard talaga galing sa factory, wala talaga siyang kasama. Ngayon ito, original din to nakasama ng kotse. Original panel. Okay. Tail light, stock din. Ito, Honda na emblem, original din. Ito yung H, hindi na original kasi ninakaw na nga. Yun. Ito, plaka. Ito yung original na 90s kasi na design ng plaka. Ganyan. Tapos pati yung plate, frame. 90s din na era yan eh. Era. Kasi dapat alam ko black talaga yan, boss, Black talaga. Pag ESI naka-body color yan. Yan. Tubo lang na dinagdag kasi yung stock niya, ayan ganyan, manipis payat lang para lang maganda tignan kaya nilagyan ng ganito. Nakita na natin yung interior, exterior, and of course, syempre ngayon check na natin yung engine bay. Tama po ba, Sir Gab? So tara. Syempre ngayon naman check natin engine bay. Ano bang meron sa stock na isang Honda Civic na LX EG sedan? So tara, check na natin. Okay guys. Sige boss, ano ba meron dito? Ito, stock na makina, PH15, yun yung code niya. Yan, kung hindi ko lang makikita pero yan. Ayan, okay. Siya, carburetor na single carb. Ano ba? Ang alam ko, 92 horsepower lang yung makina na to eh. Yun. Ngayon, syempre, medyo madumi engine bay kasi malubang sasakyan na, yan. So ito, fresh talaga to, boss. Kumbaga, wala pang modify, ganun. Yan, boss. Yan lang, yung idle up niya sa aircon napalitan na kasi nabasted na yung original. Yan lang. Tsaka yung, ito pala, hydrovac. Ginawa na namin double diaphragm para medyo mas malakas yung preno. Shoutout pala kay kay Boss Zion Parohinog ng Cozy Project SO4 sa Banawe. Ano namin nakuha yung hydrovac na yan. Lahat, yung power steering, pump, yung lalagyan. Ito, plastic. Yan. Ito, yung clip niya buo pa. Buo pa, oo. Ayos,
Original distributor, original yung wire. Yan. Ayun. Okay. Okay ka na dito, Sir Gab. Okay. Nakita natin yung interior, exterior, and of course, syempre ang engine bay ng isang ano bang makikita natin sa isang 1994 Honda Civic EG-LX sedan. Ayan daw, tama ba, Sir Gab? Syempre, thank you tayo dito, Sir Gab. Syempre, guys, bago katapusin itong syempre, hindi mawawala ang pagpapasalamat natin dito sa matumulong sa atin sa pagbubuo or whatever ng ating mga sasakyan. So, boss, pasalamat po tayo. Boss Zeon Paruhinog ng Koji Project SO4 Auto Parts Trading sa Banawe. Tapos sa Zipcar Motor Parts sa Banawe rin. Salsa Motor Parts, LBC Motor Parts, puro sa Banawe lahat yun. Okay. Tapos kay Sir Basil Basilio ng Basil Basilio Part Out ng Project 8 Quezon City. Yun. Tapos yung kay Ed Christian Custodio na 6, yung binilang ko ng plate kanina. Kay Sir Romel Liwanagan ng JBR Auto Supply, yung binilan ko nung Japan Surplus na manibela. Sa Watchkeep Motor Works sa 760, yung binilan naman namin ng cup holder tsaka nung armrest. Kay The Boy, yung mekaniko namin for almost 20 years na ngayon. Yan, isa lang yung pinaka namin. Sa Cordillera, Banawe, Quezon City, kay Sir Ednel at Sir DZ, thank you. Sa Pristine Auto Detailing Materials, kay Sir Pao Miranda. Kay Boss Eric Rugayan ng Option Hub sa Teachers Village, Quezon City. Tapos kay Sir Ronaldo Sanchez ng OEM Express. Kay Sir Rod Zabala ng Revitop Garage, Pampanga. Lahat ng tatlong yun, puro mabibilan nyo ng OEM brand nyo na Honda parts. Okay. Ngayon kay Sir Errol Bueno naman ng Type. JGM Parts. Tapos kay Sir Danny Dagoy naman at sa Honda Car Show na napakaraming naitulong sa akin pagdating sa mga pinasa ng coaching ito. Sa mga car group sa Facebook, EG Speed, Tropang EG, Honda Civic ESI Philippines, Honda Club of the Philippines, saka yung group na Hauser Project Car Car na maraming magandang kwento tungkol sa iba-ibang project car. So, ito, syempre, mga kaibigan, mga klase, mga teacher ko, yung pamilya ko, sa magulang ko, sa dalawang kuya ko. Tapos siyempre sa'yo, Sir Brian. Hey boss, thank you boss. Thank you boss. Yes, thank you. This time ko na and Sir Gab para dito sa kanyang 1994 Honda Civic LX CG EG Sedan. So, and this is Oro Culture.